Ma'am Cathy, base po sa inyong mga monitoring po ay ano po ba yung, sa ngayon pinakamababang naitalang, buying price po ng, palay po, Ma'am Cathy? Kasi 'di ba recently meron po yung sumadsad ng halos, tama po ba 8 to 9 or 9 to 10 pesos lang halos na buying price po ng palay po? Totoo, meron ulit na nag-post at saka nag-text sa amin na yung presyo ng kanilang palay ay umaabot na lang sa 8 pesos at meron pang 6 dahil nabahan nitong, bagyong, nitong nagdaang bagyo, nitong nakaraang bagyo lang. So, 6 pesos daw yung, presyo nung, palay niya na talagang umiiyak siya 'no, given na, ang laki-laki nung gastos na, ginamit niya para makapagtanim ng palay tapos eto lang, nabibili ng halos hingin na yung presyo nung kanilang palay. Sabi nga nila, kung pwede nga lang daw gawin na lang darak yung kanilang, yung kanilang palay para kasi mas mataas daw ang kilo ng darak kaysa palay. Yung Mm. mga gano'n na yung naririnig natin. Talagang disgruntled na yung ating mga magsasaka dito sa napakababang presyo ng kanilang palay. Yung, 500 na per sack na 50 kilos, ibig sabihin kung 500 yun sa 50 kilos, magkano lang yun, no? 10 pesos. 10 pesos lang. Kaya gano'n katindi. Kaya mas lalo tayong nagagalit. Mas lalong nagagalit ang ating mga magsasaka dahil walang pondo ang gobyerno para dun sa panawagan nila na bilhin ng 20 pesos per kilo yung kanilang palay. Tapos maririnig nila na bilyon-bilyon pondo ang nalulustay dahil sa corruption at ang ating mga magsasaka diyan sa, palpak na mga flood control ay talaga naman biktima sila do'n sa kapalpakan ng flood control, kapalpakan nung hindi inaayos ang mga irrigation canals at gano'n din yung tuloy yung mga, yung corruption sa pagtatayo do'n sa mga farm to market roads na inilalagay sa mga bukid ng ating mga magsasaka na hindi natatapos-tapos, yung ganyan. Kaya kung titignan natin yung halos, taon-taon ang laki-laki ng inilalaan para sa farm to market road na ang ano diyan mga may programa 'yan ang, DPWH at ang, DA, Department of Agriculture. Taon-taon ay ang laki-laki ng mga inilalaang pondo para sa farm to market road na ang layunin nitong farm to market road ayon sa gobyerno ulit ay para mapababa ang presyo ng mga produkto papunta sa para mapababa at mapabilis no yung daloy ng mga produkto mula bukid papuntang, palengke. Pero nananatiling napakataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na agrikultural no nananatiling mataas ang mga gulay, mga pagkain, ang kamatis ay 200 pesos per kilo na ngayon. Yung mga ganun ba dahil sa nakokorap yung pondo ng, matindi yung corruption sa loob mismo ng mga ahensya at mismo ng buong burokrasya. Okay. And, nung ano po Ma'am Cathy, nung kamakailan na, September 24 yata, nung inanunsyo po ng DA yung, paghahanda po na gagawing, pagpapalawig po dito sa importation ban po sa bigas at pagtataas sa taripa po sa pag-aangkat nitong mga naturang, pagkaing, butil. Kung kayo ma'am, do you agree na kailangan pa po itong, i-extend or palawigin dahil gaya po ng napag-uusapan natin sa ngayon, 'di pa man na-extend pero wala naman po yatang masyadong impact talaga dun sa presyo po ng mga lokal na bigas po natin, ma'am. Totoo 'yan. Actually kahit sabihin nila i-extend 'yan ay napakalaki pa rin yung, yung volume na, bigas sa ating bansa gaya ng nabanggit ko kanina na, ang laki mula nung bumaba yung taripa nito mula sa 35% to 15%, ang laki-laki ng volume na ng pumasok sa, na imported na bigas sa ating bansa tapos idagdag mo pa yung mga smuggled 'no. Hindi naman huminto yung smuggling sa bigas, nananatiling, nandiyan 'no. So kahit sabihin ng gobyernong Marcos na i-extend ulit yung, pag-ban, yung pansamantalang hindi pag-i-import ng bigas ay marami tayong ani pero ang problema talaga hindi nabibili 'no sa sa maayos na presyo yung palay ng ating mga magsasaka. Kahit pa binabanggit Miss MJ ng gobyerno na magtatakda na sila ng price ceiling, pinag-iisipan nila na magtatakda na ng price ceiling,
Pero yung price ceiling niyan, kahit magtakda ang gobyerno, kayang hindi bibili ang mga traders, no? Hangga't yung price ceiling na yan ay hindi gagamitin ng gobyerno na siya mismo yung bibili sa palay ng ating mga magsasaka, mananatiling magiging press release lang yan ng gobyerno.